araw mga bata! Isang bagong aralin na naman ang ating tatalakayin ngayon. Handa na ba kayo? Tara at magsimula na tayo dahil kay teacher, matututo ka rin. Ang ating mga aralin sa linggong ito ay pagsagot ng mga literal na tanong tungkol sa napakinggang alamat, pagbaybay ng wasto ng salitang hiram, paglalarawan ng tauhan batay sa ikinilos o iginawi, at pagsulat ng simpleng slogan. Ito ay may mga kasanayang pampagkatuto na nasasagot ang mga literal na tanong tungkol sa napakinggang alamat, nababaybay ng wasto ang salitang hiram o natutuhan sa aralin, nailalarawan ang tauhan batay sa ikinilos o iginawi, at nakasusulat ng simpleng slogan. Kumusta ka na sa iyong pag-aaral? Sana ay patuloy ang iyong hadikain na madagdagan ang iyong pagkatuto sa Filipino. Sa araling ito ay matutulungan kang higit na malinang ang iyong mga kasanayan at pag-unawa sa mga salitang hiram. Gayon din ang pagsagot sa mga tanong na literal tungkol sa alamat na pakikinggan. Matututuhan mo rin ang gamit ng slogan at kung paano ba ito isinusulat. Sa tulong ng iyong magulang o kasama sa bahay na maaaring gumabay sa iyo, tukuyin mo kung ano ang nasa larawan. Mahusay! Sa araw na ito ay matutuklasan mo ang pinagmulan ng kabayo-kabayuhan o seahorse sa salitang Ingles. Halika at alamin nating mabuti ang araling ito. Ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay isang kwento na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng isang bagay o katawagan. Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at walang katotohanan. Ngayon, pakinggan mo ang kwento kung saan nagmula ang kabayo-kabayuhan. Alamat ng kabayo-kabayuhan. Noong unang panahon, sa probinsya ng Cavite, sa katimugang baybayin ng Manila Bay, ay may dalawang marilag na kabayo, isang lalaki at babae, na naglalakad isang umaga at kumakain ng damo malapit sa pangpang. Ang mga kabayong ito ay espesyal. Sila ay mga alaga ng Diyos ng dagat, si Ama ni Cable. Sa di kalayuan, may dumating na isang grupo ng mga lalaki na may dalang mababangis na aso. Hindi sila mukhang mababait. Nataranta at hindi mapakali ang mga kabayo. Sinubukan nilang tumakbo papalayo pero huli na. Tumingin sa langit ang babaeng kabayo at nanalangin kay Ama ni Cable. Pinoprotektahan siya ng lalaking kabayo habang ginagawa niya ito. Pakiusap, mahabaging Diyos ng dagat, iligtas ninyo kami sa mga nilalang na ito. Pakiusap, huwag ninyo kaming iwanan sa oras ng pangangailangan. Narinig ni Ama ni Cable ang mariing hiling ng babaeng kabayo. Inutusan niya ang dagat na umalon ng malakas. Tamang laki ng mga alon na kayang lamunin ang buong baybayin, pati ang dalawang kabayo. Pero hindi nakalangoy ang dalawa. Naawa sa kanila si Ama ni Cable at ginawa silang lamang dagat. Parang isdang nakakalangoy, pero hindi isda ang itsura. Bilang sila ang paboritong alaga ni Ama ni Cable, may tila koronang tinik na tumubo sa kanilang mga ulo. Ang mga damong natangay ng alon ay naging damong dagat, kung saan nakatira na ngayon ang dalawang kabayo-kabayuhan. Ngayon, sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan. Ilagay ang iyong sagot sa kwaderno o sa sagutang papel. Maaari mo ring i-pause ang video upang magbigay daan sa gawaing ito. Sa bilang 1, sino-sino ang mga tauhan sa alamat? Bilang 2, saan naganap ang pangyayari sa alamat? Bilang 3, ano ang suliraning kinaharap sa alamat?
Bilang 4, paano ito nasolusyonan? Bilang 5, kung ikaw ang nasa kalagayan ng babaeng kabayo, ano ang iyong gagawin? At bilang 6, anong aral ang makukuha mo sa alamat na iyong napakinggan? Halina't itama natin ang inyong mga kasagutan. Sa bilang 1, sino-sino ang mga tauhan sa alamat? Ang sagot ay, ang mga tauhan sa alamat ay ang 2 kabayo at ang Diyos ng dagat na si Amanikable. Kasama rin dito ang isang grupo ng mga lalaki na may dalang mababangis na aso. Ikalawang katanungan, saan naganap ang pangyayari sa alamat? Ito ay naganap sa probinsya ng Cavite sa katimugang baybayin ng Manila de Bay, malapit sa Pampang. Ikatlong tanong, ano ang suliraning kinaharap sa alamat? Ang suliranin na kinaharap sa alamat ay nang dumating ang isang grupo ng mga lalaki na may dalang mababangis na aso at tila sasalakayin ng mga ito ang 2 kabayo. Ika-4 na tanong, paano ito nasolusyonan? Nanalangin ang babaeng kabayo sa Diyos ng dagat na iligtas sila sa kapahamakan. Narinig ito ni Amanikable, kaya inutusan niya ang dagat na umalon ng malakas para lamunin ang buong baybayin. Ngunit hindi nakalangoy ang 2 kabayo, kaya ginawa niya itong mga lamang dagat. Ika-5 tanong, kung ikaw ang nasa kalagayan ng babaeng kabayo, ano ang iyong gagawin? Narito ang halimbawang sagot. Kung ako ang nasa kalagayan ng babaeng kabayo, ay marahil na ganun rin ang aking gagawin. Ipagdarasal ko sa Diyos ang aming kaligtasan, sapagkat hindi niya tayo pababayaan sa anumang kapahamakan. At panghuli, anong aral ang makukuha mo sa alamat na iyong napakinggan? Narito ang halimbawang kasagutan. Para sa akin, ang gintong aral at mensaheng hatid ng alamat na aking napakinggan ay ang pagkakaroon ng malalim at matatag na pananampalataya sa Diyos. Ito ang magpapatibay sa atin sa pagharap ng anumang pagsubok sa ating buhay. Ngayon ay dumako tayo sa unang gawain. Ilarawan ang mga tauhan sa pangyayari gamit ang graphic organizer. Maaari mong i-pause ang video upang magbigay daan sa gawaing ito. Narito ang halimbawang kasagutan para sa gawain sa pagkatuto bilang 1. Ang kabayo ay makadiyos, matapang. Ang aso ay mababangis, masasama. Ang Diyos ng dagat ay makapangyarihan, maawain. Para naman sa iyong ikalawang gawain, hanapin sa hanay B ang hiram na salitang tinutukoy sa hanay A. Isulat sa sagotang papel o kwaderno ang titik ng tamang sagot. Maaari mong i-pause ang video upang magbigay daan sa gawain ito. Halina't itama natin ang inyong mga sagot. Bilang 1, lalawigan. Ang salitang hiram na tinutukoy ay titik C, Cavite. Sa ikalawang bilang, baybayin. Ang salitang hiram na tinutukoy ay titik E, Manila de Bay. Sa ikatlong bilang, di pangkaraniwan. Ang salitang hiram ay titik A, espesyal. Ika-4 na bilang, kabaliktaran ng salitang lalaki. Ang salitang hiram ay titik B, babae.
At sa huling bilang, hayop sa dagat. Ang salitang hiram na tinutukoy ay titik D, kabayo-kabayuhan. Narito naman ang ilang alituntunin sa panghihiram o pagtutumbas ng mga salitang hiram. Una, tumbasan ng kasalukuyang leksikon sa Filipino ang mga salitang hiram. Halimbawa nito ay, ang salitang hiram ay rule. Sa Filipino, ito ay tuntunin. Ability, kakayahan. East, silangan. Ikalawa, baybayin ang salita ayon sa abakada. Halimbawa, ang mahiram na salita, celebration. Sa Filipino, celebrasyon. Vocabulary, bokabularyo. Population, populasyon. Television, telebisyon. Ikatlo, sa mga salitang hiram sa Espanyol na may titik E, panatilihin ang E. Halimbawa, espesyal, hindi espesyal. Estudyante, hindi estudyante. Estilo, hindi estilo. Ikaapat, panatilihin ang orihinal na baybay ng mga salitang pantangi, teknikal, panghagham, at mga simbolong panghagham at matematika. Halimbawa, Manila de Bay, Cavite, Carbon, Manuel L. Quezon. Ikalima, sa pag-ulit ng salitang ugat na nagtatapos sa patinig na O, hindi ito pinapalitan ng letrang U. Ginagamitan ng gitling sa pagitan ng salitang ugat. Halimbawa, kabayo-kabayuhan, halo-halo, salo-salo, taon-taon. At ika-anim, gayunman hindi pwedeng palitan ng I ang E at O sa U. Dapat pa rin gamitin ang baybay na matagal na o lagi nang ginagamit. Halimbawa, babae, hindi babae. Sampu, hindi sampo. Buhos, hindi buhos. Ngayon, para sa iyong ikatlong gawain, isulat ang katumbas na baybay sa Filipino ng sumusunod na mga salitang hiram ayon sa mga tuntunin sa panghihiram ng salita. Gawin mo ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Maaari mo muling i-pause ang video upang magbigay daan sa gawaing ito. Halina't itama natin ang inyong mga kasagutan. Sa bilang isa, ang salitang hiram ay politics. Sa Filipino, ito ay politika. Bilang dalawa, narrative. Sa Filipino, ito ay salaysay. Bilang tatlo, ayon. Sa Filipino ay ayon. Ang apat, telepono. Sa Filipino ay telepono. At huling bilang, shoes. Sa Filipino ito ay sapatos. Ano naman ang slogan? Ang slogan ay isang motto o parirala o lupon ng mga salita na ginagamit ng kumpanya, politika, sekta ng relihiyon at iba pa upang hilahad ang ideya o layunin nila. Nagtataglay ito ng mga salitang kapansin-pansin, kapuna-puna at madaling tandaan. Upang madali itong tandaan, madalas na ito ay may tugmaan at salitang nauunawaan ng lahat. Ngayon ay pag-aralan mo ang halimbawa. Ang pag-aaral ay susi sa magandang kinabukasan. Tungkol saan ang slogan na iyong binasa? Ano ang mensahe o nais iparating ng slogan? Ipaliwanag ang iyong sagot. Maaari mong ilagay sa comment box ang iyong kasagutan. Narito ang mga dapat mong tandaan sa pagsulat ng slogan. Una, gawing maikli upang mas madaling tandaan. Karaniwang ang isang slogan ay binubuo lamang ng 5 hanggang 15 salita.
Ikalawa, gumamit ng magkatugmang salita. Ikatlo, ang kaisipan o ideya ay dapat may kaugnayan sa paksa. Ikaapat, ang gagawing slogan ay mula sa puso. Ngayon, dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Gumawa ng isang simpleng slogan kung paano makaiiwas sa sakit na COVID-19. Ilagay ang slogan sa malinis na papel. Gawing gabay ang rubric sa pagsulat ng slogan. Maaari mo muling i-pause ang video upang magbigay daan para sa gawain ito. Narito ang halimbawang slogan. Kalusugan ay ingatan upang virus ay maiwasan. Ngayon ay tingnan natin kung natutunan mo ang mga araling ating tinalakay. Una ng patlang ng tamang salita. Ang patlang ay isang kwento na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng isang bagay o katawagan. Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at walang katotohanan. Ang patlang ay salitang banyaga na nagmula sa ibang lugar o bansa. Ang patlang ay isang moto o parirala o lupa ng mga salita na ginagamit ng kumpanya, politika, sekta ng relihiyon at iba pa upang hilahad ang ideya o layunin nila. Nagtataglay ito ng mga salitang kapansin-pansin, kapuna-puna at madaling tandaan. Upang madali itong tandaan, madalas na ito ay may tugmaan at salitang nauunawaan ng lahat. Narito ang tamang sagot. At para naman sa iyong huling gawain, piliin ang angkop na kaisipan na ginamit sa pagsulat ng isang slogan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagotang papel o kwaderno. Maaari mo ring i-pause ang video upang magbigay daan sa gawaing ito. Bilang 1, kalikasan, ating tahanan. Dapat ingatan. Ano ang kaisipan? A. Ingatan ang kalikasan. B. Pag-iingat sa tahanan. C. Pagmamahal sa bansa. Ang tamang sagot ay titik A. Ingatan ang kalikasan. Ikalawang bilang. Wika natin ay mahalin, pagkat yan ay sariling atin. Ano ang kaisipan? A. Pangangalaga sa bansa. B. Pagmamahal sa wika. C. Pagmamahal sa magulang. Ang tamang sagot ay titik B. Pagmamahal sa wika. Ikatlong bilang. Ang taong tamad, kadalas ay salat. Ano ang kaisipan? A. Maging masunurin. B. Maging masipag. C. Maging palaasa. Ang tamang sagot ay titik B. Ika-4 na bilang. Pamilya pahalagahan. Ito'y ating yaman. Ano ang kaisipan? A. Pagmamahal sa kapatid. B. Pagmamahal sa guro. C. Pagmamahal sa pamilya. Ang tamang sagot ay titik C. Pagmamahal sa pamilya. At huling bilang. Bawal na gamot ay iwasan. Kalusugan ng kabataan ay ipaglaban. Ano ang kaisipan? A. Pag-iwas sa bawal na gamot. B. Pangangalaga sa kalusugan. C. Pagtatanggol sa kabataan. Ang tamang sagot ay titik A. Pag-iwas sa bawal na gamot. Ngayon naman ay isulat mo ang katumbas na baybay sa Filipino ng sumusunod na mga salitang hiram ayon sa mga tuntunin sa panghihiram ng salita. Gawin mo ito sa sagutang papel o kwaderno. Maaari mo muli i-pause ang video upang magbigay daan para sa gawain ito. Halina't itama natin ang inyong mga kasagutan.
Narito ang mga katumbas ng mga salitang hiram sa Filipino. Sa bilang 1, ang salitang hiram ay department. Sa Filipino, ito ay departamento. Bilang 2, elephant. Ito ay elepante. Bilang 3, table. Ang sagot ay mesa. Bilang 4, tree. Ito ay puno. At pang 5, together. Ito ay magkasama. At para sa iyong huling gawain, nais kong magsulat ka sa iyong kwaderno o sagutang papel ng iyong nararamdaman o realisasyon tungkol sa aralin. Dugtungan mo ang parirala upang mabuo ang kaisipan. Naunawaan ko na. Nabatid ko na. Narito ang mga halimbawang kasagutan. Naunawaan ko na ang alamat ay isang kwento na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng isang bagay o katawagan. Ang kwentong ito ay kathang isip lamang at walang katotohanan. Nabatid ko na may mga ilang alituntunin sa panghihiram o pagtutumbas ng mga salitang hiram na dapat sundin. At ang slogan ay isang motto o parirala o lupa ng mga salita na ginagamit ng kumpanya, politika, sekta ng relihiyon, at iba pa upang ilahad ang ideya o layunin nila. Sana ay may bago kayong natutunan sa linggong ito. Hanggang sa muli, paalam!